Special Chapter, Before and After the Wedding. Clarence POV. Gusto kong maluha habang tinititigan ng babaeng pinakamamahal ko na naglalakad papalapit sa akin. Si Vanessa. Napakaganda niya sa suot na wedding gown. Sa wakas, dumating na rin ang araw na matagal ko nang pinakihintay, ang araw ng aming kasal. Alam ko na bigla ito dahil wala itong kaalam-alam sa mangyayari ngayong araw. Wala rin tong kamali-mali na pasikreto naming inaasikaso ang masayang araw na to. Ang alam lang ni Vanessa, magbabakasyon lang kami ngayon dito sa resort. Well, deserve niya ang ganito kalaking sorpresa. Mabuti nilang at very cooperative sila mommy at daddy, pati na rin mga kapatid ko sa plano kong ito. Walang ni isa man sa kanila ang nadulas para mabanggit kay Vanessa ang tungkol sa plano kong surprise wedding namin. Pinili ko talagang dito sa resort ganapin ang wedding namin. Naralam ko kung gaano ka-memorable kina mommy at daddy ang lugar na to. Gift ni daddy ang resort na ito kay mommy noon, pagkatapos silang malagpasan na masalimuot na nangyari sa kanilang buhay. At gusto ko maging inspirasyon ng pagkasama nila para maging masaya din kami ni Vanessa hanggang sa pagtanda namin. Piling-pili ang mga bisitang imbitado. Gusto ko sana maging private ang kasal namin at tayong pamilya at malalapit lang na kaibigan ang iimbitahan. Pero since nag-insist ang mga kapatid ko at sila mommy at daddy na ilabas to sa publiko para naman malaman ng lahat na ikakasal ng bunsong anak ng mga Velasco. Nag-imbita rin sila ng ibang media personnel para kumuha ng ilang detalye tungkol sa kasal namin. Aware ako kung anong katungkulan ng pamilya namin sa lipunan. Isa kami sa pinakamayaman at pinakamakapangyarihang pamilya ng bansa at ang pagpapakasal kong to'y malaking balita sa business world. Alam ko ring maraming magtataas ng kilay sa biglaang kasalang nangyari pero wala na akong pakialam pa. Ang importante sa akin ngayon na makasama habang buhay ang babaeng mahal ko. Pagkalapit ito sa akin kasama ng kanyang mga magulang, pigil ko ang sarili kong yakapin to. Ewan ko ba? Palagi naman sana kami magkasama, pero di talaga ako nagsasawang titigan na maganda nitong mukha. Bagay na bagay sa kanyang suot niyang gown. Lalo nang ibabaw ang ganda niya. Nataglay, kaya naman di ko maiwasan mapangiti. Si tatay na mismo nagabot ng kamay ni Vanessa sa akin. Nakangiti ko namang tinanggap at pagkatapos na madamdaming palitan ng promises sabay na kaming humarap sa altar. Sa sobrang tuwang naramdaman ng puso ko, hindi ko natuloy na pagtuunan pa ng pansin ang mga sinabi ng pari sa amin. Wala kasi akong ibang ginawa kundi sulyapan na sulyapan ang babaeng mahal ko. Pagkatapos ng seremonya ng kasal, masaya ako sa natanggap naming pagbati mula sa lahat ng bisita at pamilya. Naramdaman ko ang pagod ng asawa ko pero nakangiti pa rin to sa harap ng maraming bisita. Alam ko tulad ng nararamdaman ko, masayang masaya din to. Muli kong hinawakan ang kamay nito. Kagad kong nakapa ang wedding ring nito kaya naman tinaas ko ang kamay niya tinitigan ang kanyang daliri. Bagay na bagay sa kanya yon. Isang patunay lang na pag-aari ko na siya. Nabawal ang pagpantasya ng kahit sinong lalaki si Vanessa dahil nakatali na siya sa akin. May mga ilang bachelors businessman din kaming mga bisita. Mga anak-anak na rin sila ng mga kasosyo ni daddy noon at di nakaligtas sa mata ko kung paano nilang titigan ng asawa ko. Alam kong gandang-ganda sila sa asawa ko pero sorry na lang sila. Pag-aari ko ng babaeng nasa tabi ko ngayon. Tired? Masuyo kong tanong kay Vanessa habang naglalakad kami pabalik ng villa. Naramdaman ko ang mahigpit na pagkakahawak ito sa palad ko kaya naman pinisil ko yon. Saglit tong huminto sa paglalakad at tumitig sa akin sabay tango. Yes, pero masaya ka. Grabe ka, hanginig mo talaga ako i-surprise ha? Sagot nito. Hinawi ko muna ilang hibla ng buhok na nilaglag sa kanyang noo bago ko sumagot. I love surprises. At kaya kita gustong palaging i-surprise dahil lalo akong gumaganda sa paningin ko kapag nagugulat ka. Nakangiti kong sagot sa kanya. Kunwari inirapan ako nito at nagpatuloy sa paghakbang kaya naman kagad akong napasunod sa kanya. Mabutit nagkasya sa akin ang wedding ring natin dahil kung hindi talaga ako sasagot ng I do kanina. Ngayon ko lang kasi narinig sa kanya mga ganitong linyahan. Di ko na malayan na patigil na pala ako sa paglalakad habang nakatitig kay Vanessa. Anong sabi mo? Tanong ko. Seryoso yarn? Sagot nito. Ngiti-ngiti ito sa akin na para bang tuwang-tuwa sa nakikitang ekspresyon ng mukha ko. Marahan ako napabuntong hininga. Nagulat pa ako nang bigla nitong petikin ang ilong ko. Pagkatapos ay narinig kong malakas na pagtawa nito. Napakaseryoso ng asawa ko ha. Bawal ba ako mag-joke? Hindi ba nakakatawa? Narinig ko pang wika sabay taas ng kanyang daliri na may suot na wedding ring. Ang ganda kaya ng ring na to.
Lahat naman na binigay mong alahas sa akin, lalo na kapag singsing kasya eh. Natatawa nitong wika. Unti-unti kong na-realize ang ibig nitong sabihin. Heist, bakit nga ba napaka-serious ko ng mga ganitong usapin? Maybe because hindi ako sanay na binibiro ng ganito ng mahal ko. Minsan nga lang pala ito magbiro kaya naman sasakyan ko na. Baka mamaya magtampo pa sa akin eh. Moody pa naman daw ang mga buntis. Pabago-bagong hormones kaya't ang bilis din na magbago ng ugali. Nabanggit nga ni mommy sa akin na maswerte pa rin ako dahil hindi ako nakatikim ng pagsusungit mula kay Vanessa. Hindi din ako nito pinapahirapan na hanapin ang kanyang mga cravings. Sila ate daw kasi noon kawawa sa kanila ang kanilang mga asa-asawa dahil kung ano-ano ang hinahanap ng mga pagkain kapag nalilihi. Ibang-ibang na ngayon ang ugali ng Vanessa ko. Mas lalo tong naging sweet sa akin. Mas lalo tong pinapakita sa akin kung gaano ako kahalaga sa kanya. Ikaw talaga. Nagulat lang ako. May tinatago ka palang kapilyahan, ha? Baka ako magbiro sa iyo, hindi ka makakatayo kinabukasan sa kama. Nakangisi kong sagot sa kanya. Kagad kong napansin ang pamumula ng pisngi nito kaya't natawa ko. Joke lang. Hindi pa mangyayaring nasa isip mo ngayon. Baka tamahan ang ulo ni baby eh. Natatawa kong wika sabay kindat sa kanya. Kagad ako nitong pinaningkita ng mata, kaya naman lalo kong natawa. Ang cute talagang tignan ng asawa ko. Kung di lang buntis, baka hindi ko to palabasin ng kwarto buong duration ng honeymoon namin eh. Natapos din ang kulitan naming dalawa hanggang sa nakarating kami ng kwarto ko. Nakaredy ng damit na pamalit nito kaya naman tutulungan ko na siyang mahubad ang kanyang wedding gown. Para kasing pati ako nabibigatan sa suot niyang gown eh. Kawawa naman ang mahal ko kung magtatagal pa sa kanyang katawan ang wedding gown niya. Alam kong init na rin to eh. Kaya mo bang bumaba ulit para makihalubilo sa mga bisita? Sabihin mo lang kung hindi mo kaya. Maiintindihan naman nila tayo. Nakangiti kong wika sa kanya habang binaba kong zipper sa kanyang gown sa likuran. Di ko naman mapigilang maparunok nang tumambad sa mata ko ang makinis itong likod. Ayos lang ako. Isa pa, hindi mo ba narinig ang sinabi ni mommy kanina? After kumain, may short program pa daw gaganapin. Nakangiti nitong sagot. Mukhang excited naman to kaya hindi na ako nakaimik pa. Ito ba ang isusuot ko? Ang ganda naman ito. Mukhang pinagandaan talaga ni na mommy ang araw na to. Nakakahiya dahil hindi mo lang ako nakatulong. Muling wika nito sa akin. Di pa rin ako nakaimik, lalo na nang tuluyan na nahubad ang suot nitong gown. Tanging bra at panty na lamang ang natira kaya naman bigla ako nakaramdam ng pag-iinit ng aking katawan. Nag-react na rin ang aking pagkalalaki. Ewan ko ba, hindi pa rin yata ako sanay na nakikitang nakahubad tong asawa ko. Ang ganda kasi talaga at hindi hadlang ang pagiging buntis nito para mabawasan ang kanyang kaseksihan. Clarence, ano lang nangyari sa'yo? Tulala ka na naman dyan. Narinig ko pang wika ni Vanessa sa akin. Tinitik pa ako nito sa aking ilong kaya naman agad ako nakabalik sa wisyo. Ikaw yata tong pagod eh. Bakit di ka na nakaimik dyan? Tanong nito habang may pilyang nakangiti sa labi. Pinamewangan pa ako nito kaya naman muli akong naparunok ng aking laway. Matulog na lang kaya tayo, sunshine. Di naman siguro na tayo hahanapin sa labas, hindi ba? Sagot ko sa kanya. Kagad ako nitong tinaasan ng kilay, sabay dampot sa damit na pamalit sa wedding gown na nahubad na. Hindi pwede. Bili ni mommy na bumaba ka agad tayo. Sagot nito at akmang isusuot na ang white dress nito nang hawakan ko siya sa kanyang kamay. Kahit 1 round lang. Galit ng anaconda ko eh. Sagot ko sa kanya. Kagad na nandaki ang mga mata nito at dahan-dahan na bumaba ang tingin sa gitnang bahagi ng aking katawan. Ilang saglit lang narinig ko na ang malakas itong pagtawa. Ikaw talaga, wala kang pinipiling oras. Pakalmahin mo muna yan dahil hindi ako papayag na hindi tayo makabalik ng party. Hinihintay na tayong dalawa dun. Sagot ito sa akin sabay naglakad papunta ng vanity mirror. Nasandan ko na lang ito ng tingin habang dahan-dahan itong sinusuot ang white dress niya. Napahinga na lang ako na malalim para pakalmahin ang sarili ko. Wala eh. Alam kong hindi ko mapipilit si Vanessa. Isa pa, tama ito. Hinihintay kami sa labas. Kasal naming dalawa to kaya't dapat lang na kami ang personal na nag-aasikaso ng mga bisita. Isa pa, ito rin ang pagkakataong makikilala ng lahat ang babaeng mahal ko. Malapit na kami magkaanak. At dapat lang na makuha din ni Vanessa ang parehong pagkilala at paggalang ng lipunan tulad ng tinatamasa ng buong Velasco clan. Hindi ko nasunod ang gusto ko.
Kanina pa ako gigil sa asawa ko, pero dahil gusto niya talagang i-enjoy ang party kasama ng mga bisita at sa Velasco clan wala akong choice kundi pagbigyan ito. Baka magtampo sa akin eh. Mamaya na lang ako babawi pag matapos ng party. Isang linggo kaming mananatili sa resort na ito sa loob ng linggong iyon. Susulitin ko talaga ang araw na kasama ko siya. Ang babaeng mahal ko na si Vanessa. Kakatapos lang namin na ikutin ng mga bisita. Pinakilala na din namin si Vanessa sa mga kaibigan at mga business partners namin. Puro positive naman ang naririnig namin, kaya alam kong masayang-masaya ito. Parang di nga naubusan ng energy eh. Kung kanina medyo nahihiya pa ito, hindi naglaon, nasanay na rin sa presensya ng ibang tao. Tulad na lang ngayon. Kausap niya ang dalawa kong pamangkin at ang isang kaibigan niya. Kita ko ang ngiti sa labi nito habang may kung anong masaya silang pinag-uusapan. Di ko tuloy maiwasan na mapangiti na rin. Hey, don't tell me hindi ka na umiinom ngayon. Hayaan mo muna si Mrs. Di naman ibang taong kausap niya eh. Si Carmina at Julian at ay ava lang naman ang mga yan. Walang aagaw sa asawa mo kaya focus ka muna sa inuman natin ngayon. Narinig kong wika ni Peter. Napansin marahil nito na kahit sila ang kaharap ko, na kay Vanessa pa rin ang buo kong atensyon. Kaharap nito ang pamangkin ko at ang stepsister ni Arvin. Sa totoo lang, wala talaga akong balak na uminom ngayon. Ayokong tumikim ng kahit anong alak at baka maging dahilan pa ng stress ni Vanessa. Hindi na kasi nito nakalimutan ang nangyari sa akin noon na minsang nalasing ako kaya iwas alak muna. Lalo na nga't buntis ito ngayon. Hindi na pwedeng na-amaze lang ako. Alam niyo yon? Hindi pa naman ako nakapaniwala na natagpuan na ang babaeng para sa akin. Wala sa sarili kong sagot. Kagad ko naman narinig ang pagtikim ni Peter. True love exists talaga. Tingnan mo ako. Hindi ko akalain na mai-in-love ako kay Julian. Akala ko nung una na challenge lang ako sa mga pagsusungit niya sa akin eh. Pero hindi ko na namalayan ang sarili ko na ini-stalk ko na pala siya nang hindi niya alam lahat. Tatawa-tawa namang sagot ni Demetrio. Di ko naman maiwasan mapangiti. Ibang klase talaga kapag tumama si Cupido. Napapatino ang kahit na sino. Katulad na lang ng nangyari sa buhay ko. Akala ko talaga noon habang buhay ako magiging easy-go-lucky eh. Hindi ko man lang naisip na posible din pala ako magtino sa piling ng isang babae. Ang babaeng di ko yata alam kung ano mangyayari sa akin kung sakali mang iiwan ako. Parang bigla na lang kasi nitong nakuha ang malaking bahagi ng puso ko na hindi ko man lang namamalayan. Ganyan ba talaga kayo? I mean, si Demetrio nung bagong kasal din, ganyan na ganyan din sa inyo. Basta na lang natutulala habang nakatitig sa asawa. Narinig ko pang wika ni Peter. Napasulap ako dito at agad kong napansin na naglalarong ngiti sa labi nito. Di ko maiwasan na mapabuntong hininga. Gago! Malalaman mo rin yan kapag kinasal ka na. Kapag matagpuan mo na ang babaeng para sa'yo. Sagot naman ni Demetrio. Sunod-sunod ang pagkatungga ng alak nito, kaya naman hinayaan na lamang namin. As for me naman, siguro nga malapit na. Bubuntisin ko muna ang babaeng mahal ko bago ko pakasalan para sigurado na walang kawala sa akin. Nakangisi namang sabat ni Arvin. Kagad namang natawa si Peter. Buntisin? Sinong malas na babaeng yon na pumapayag sa ganyang setup? Paano kung inutil ang matres at walang kakayang magbuntis? Dilugi siya. Narinig ko pang sagot nito. Sa boses nito halatang diskumpiyado ito sa pananaw ni Arvin. Sa bagay kahit di ako kumbinsido sa sinabi ni Arvin ngayon lang, napaka-selfish sa dahilan. Sa aming magkakaibigan, si Peter talaga ang pinakamadaldal. Ito rin ang pinaka-playboy. Siguro dahil isa siyang model kaya't kung sino-sino mga babae ang pinapatos. Karamihan ng mga nasa showbiz kaya naman, lalo pa mga kolektor kung mapangolekta ng mga babae. Nagkaroon din to ng ex-scandal noon. Mabuti na lang din at kaagad na naagapan ng kanyang manager. Maliban sa pagiging isang model, isa din tong businessman. May mga apartments at mga hotel ito na nagkalat, hindi lang dito sa Maynila kundi pati na rin sa mga karatig probinsya. Basta, magtiwala lamang kayo sa akin. Baka sa sunod na buwan, baka ako naman ang ikasal. Nakangiting sagot ni Arvin at sinabayan pa rito ng pagtungga ng alak. Hinayaan ko na lang sila sa topic nila. Wala akong pakialam kung balak ba nilang bumuo ng pamilya o hindi. Basta ang importante sa akin ngayon, masaya ako dahil tuloy na naitali sa pangalan ko ang babaeng mahal ko. Nagulat pa nga ako nang marinig ko ang boses ng pamangkin ko na si Julian. Naglalakad to papalapit sa amin habang
matalim na nakatitig kay Demetrio. Hindi ko naman maiwasan na mapabuntong hininga at muli sumulyap sa kinaroroonan ng asawa ko. Tahimik lang din tong nakatingin sa akin, kaya kaagad ko tong kinindatan. Di nakaligtas sa mga mata ko ang kaagad na pamumula ng pisngi nito. Demetrio, ano ba? Hindi ba't sinabi ko na sa'yo bawal kang uminom? Ba't pantigas ng ulo mo, ha? Gusto mo bang tuluyan na ako magalit sa'yo? Narinig kong wika ng pamangkin kong si Julian. Wala talagang pinipiling lugar at oras ang katarayan nito. Kaya pala parang sabik tong sa Demetrio yung uminom ng alak kanina dahil pinagbawalan pala nitong pamangkin ko. Honey, sorry. Konti lang naman eh. Isa pa hindi ko maintindihan yung mga kaibigan ko eh. Lalo ng uncle mo. Sagot naman ni Demetrio. Di ko naman maiwasan na mapangawi. Pati ako dinamay pa ng walang kwenta niyang katwiran ha. Nagpapatunay lang na takot to sa pamangkin ko. Sa bagay, kaugali na yata nitong sa Julian ang mommy Juliana niya. Lumalabas ng pagkamasungit eh. Mabuti na lang at mabait tong si Demetrio. Isang sigaw lang mula kay Julian, nanginginig na kaagad. Totoo ba, uncle? Narinig ko pang tanong ni Julian sa akin. Sinamaan ko to ng tingin sabay tayo. Ewan ko sa'yo. Tala mo pang mommy mo sa sobrang higpit eh. Bawas-bawasan mo nga yung pangit mong ugali. Baka mamaya magising ka na ng isang umaga. Iniwan ka na ni Demetrio. Nangiinis ko pang sagot. Tulala naman tong napatitig sa akin kaya't kaagad ko tong tinalikuran. Diretso ako naglakad patungo kay Vanessa. Hindi ko na kaya pang magtiis. Gusto ko nang umpisa ng honeymoon namin. Nagsipag-uwian na rin ng ilang mga bisita kaya wala ng dahilan para manatili pa kami dito sa labas. Doon na lamang kami sa kwarto namin para malaya kaming magawa ang lahat ng gusto namin. Di nakaligtas sa paningin ko ang kaagad na pag-iti sa akin ni Vanessa pagkalapit ko sa kanya. Masuyo ko tong hinawakan sa kamay at bago ko pa naibok ang aking bibig para iyain to sa kwarto namin, nauna na tong magsalita. Clarence, nagugutom na ako. Wika nito sa akin. Nagulat naman ako. Oo nga pala. Sa sobrang abala namin pareho, nakaligtaan ko itong yayain na kumain. Hindi din naman to nagsasabi sa akin kanina. Wala sa sarili, sinipat ko ang suot kong relo at ngalingaling batukan ko ang sarili ko dahil halos 6:00 na pala ng hapon. Ganun ba? Naku, pasensya ka na, sunshine. Hindi ko na malayan ng paglipas ng oras eh. Ano bang gusto mong kainin? Tanong ko sa kanya. Muli ko tong nitian bago sumagot. Gusto ko ng beef burger. Gusto ko maraming vegetable sa loob. Sagot nito. Saglit naman ako napaisip. May kasama bang burger sa mga handa namin? Pwede mag-request ng burger si Chief Uncle. Nakangiting sabat naman ni Carmina. Kagad akong nabahay ng loob. Mabuti naman at meron. Sa dami ng pagkain na po pwedeng i-request itong asawa ko, burger pa talaga. Sa bagay, mas okay na rin yon. Kung sakaling wala dito, marami namang restaurant na po pwedeng orderan ng burger. Yun lang bang gusto mo? How about drinks? Talong ko sa kanya. Saglit tong nag-isip bago sumagot. Gusto ko ng kiwi juice. Yung maasim na maasim ha? Sagot nito. Kagad akong tumango at sinenyasan si Carmina na siya na munang bahala kay Vanessa. Kaagad naman tong tumango. Burger na lang din ang kakainin ko, kaya naman dinagdagan ko na ang pinapagawa ko sa chef. Di ko maiwasan ilibot ang tingin sa paligid. Iilan na lang na iwang mga bisita. Sa hindi kalayuan nakita ko si Mommy at Tita Cecilia na masaya nag-uusap samantalang ang mga biyanan ko naman ay kausap ng mga kapatid ko. Alam kong napaka-memorable ng araw na to, hindi lang sa aming dalawa ni Vanessa, kundi pati na rin sa buong pamilya. Kaya naman sisiguraduhin ko, magiging masaya ang buhay may asawa ko. Magiging perfect husband ako at ama ng aking mga anak. Magiging katulad ako ni Daddy Malik na sa lahat ng oras, pamilya ang pinaka-priority. Vanessa's POV. Hindi ko mapigilang mapangiti habang sinusundan ko ng tingin si Clarence. Nakakatuwa lang dahil kahit isa itong Velasco, willing nitong sundan lahat ng gusto ko. Katulad na lamang sa pagkain. Pwede naman sana akong kumuha or mag-request ng mga nagkalat ng mga waiter at waitresses para ipa-reserve na lamang ang kung ano bang gusto kong kainin, pero dahil gusto kong maglambing sa kanya, hinintay ko pa talagang lapitan niya ako para sabihin na gutom na ako. Ang bait nga talaga ni Uncle. Isang sabi mo lang nagkakandara pa na kagad sang sundin ka. Pero alam mo ba na hindi matututusan yan dati? Napaka makasarili kaya niyan noon at napakasungit pa. Narinig ko pang sambit ni Carmina. Hindi ko tuloy maiwasan na lalong mapangiti.
Talaga? Mabait naman si uncle ninyo. Siguro di nyo lang masyado napapansin noon. Sagot ko, sa'yo lang yan mabait kasi love ka niya. Ikaw talaga ang swerte niya. Gusto ko yung katulad kay uncle. Yung medyo bad boy pero willing magbago dahil sa akin. Narinig ko pang wika nito. Nakita ko ang kilig sa mukha nito habang sinasabi ang katagang yon. Hindi ko tuloy maiwasan matawa ulit. Pati mga mata nito'y nangingislap sa tawa habang nagsasalita. Sa sobrang ganda ni Carmina, tiyak na marami ang nagkakagusto dito. Pero syempre, dahil minor pa ito, hindi talaga pwedeng tumanggap ng manliligaw. Tiyak na magwawala ang mommy nito na dating miyembro ng military. Di naman masamang mangarap, at least ngayon pa lang, alam ko na kung anong klaseng ugali ng isang lalaking gusto mo. Yun nga lang at di ka pa po pwedeng ma-in-love. Minor ka pa lang at huwag kang magmamadali, sagot ko. Narinig ko pa ang pagkakikik nito bago muling tinoon ng pansin sa akin. Sabihin mo nga sa akin, anong feeling ng isang babaeng in love? Tanong nito. Di ko naman maiwasan na matawa. Ano bang klaseng tanong yan? Bakit nakakaramdam ka na ba ng ganyang bagay sa opposite gender mo? May crush ka na ba? Nanunodyo kong tanong sa kanya. Mabuti na lang at kaming dalawa lamang ang magkaharap ngayon. Pagkaalis ni Clarence kanina nagpaalam din si Ava na magbabanyo muna. Samantalang sa Julian ayun, kausap ang asawa niyang si Demetrio. Nagalit yata dahil nakita niyang umiinom ng alak ang asawa niya. Bukal naman itong si Carmina sa lahat ng bagay pagdating sa akin. Madaldal din ito. Sa bagay noon pa man malapit na talaga ang loob nito sa akin. Siya ang una kong nakapalagay ng loob noong unang dating ko sa pamilya Velasco. I'm not sure pero curious lang ako. Nakangiti nitong sagot sabay tingin sa kung saan. Kaagad kong napansin na nakatitig ito sa gawi nila Peter at Arvin. Di ko naman maiwasan na magtaka. Ibig bang sabihin, sa isa sa kanila ang crush itong si Carmina? Well, hindi malabong mangyari yon. Katulad ni Clarence, saksakan naman talaga ng gwapo ang dalawang lalaking yon. Kaya lang mukhang di pa yata ready ang dalawang yan na magseryoso pagdating sa pakikipagrelasyon. Well, madali lang malaman kung sakaling in love ka. Pag-uumpisa kong wika, wala ako nakuha na kahit anong reaksyon mula kay Carmina, kaya naman kinilabit ko na ito. Ha? Anong sabi mo? Tanong pa nito sa akin na makabawi sa wisyo. Kurot noo ko tong tilitigan bago ako napatingin sa gawin nila Peter. Huling-huli ko rin si Peter na nakatitig ngayon sa gawin namin, partikular na kay Carmina. Huwag niyang sabihin na may gusto din ng Peter na yon kay Carmina. Naku, lagot na. Minor pa lang si Carmina at tiyak na mag-aalboroto si Ate Celeste at Kuya Lord kapag malaman nila na dahan-dahan na nagkakagusto ang anak nila sa isang lalaki. Parang may ideya na ako kung sinong crush mo ha. Halos pabulong kong talong kay Carmina. Parang ang sarap din na tudzuin nito. Kagad kong napansin ang biglaang pamumula ng pisngi nito. 16 ka pa lang naman, kaya hindi pa love yung nararamdaman mo para sa kanya. Nag-umpisa pa lang na nagkaka-crush ang isang lalaki, which is normal lang sa teenager, na kagaya mo. Nakangiti kong wika. Nara namang namula ang pisngi ni Carmina. Wala na, mukhang tinamaan na nga talaga ito kay Peter. Ang pogi niya kasi. Pero no, ayoko sa kanya. Mas priority ko makapasok sa military? Sagot nito. Muli akong napatitig dito. Kung ganon, talagang di na magbabago pa ang desisyon nito. Alam kong tutulang halos lahat sa gusto ni Carmina na pumasok sa military. Naranasan na Mommy Frida at Daddy Melik. Ayos lang naman sa kung naging lalaki ito. Mas mabilis tanggapin yun ng buong pamilya. Sure ka na ba dyan? I mean, marami naman na mas magandang course dyan. Yung hindi mo na kailan pang lumayo sa pamilya mo? Sagot ko kay Carmina. Tumitig to sa akin bago dahan-dahan na ngumiti. Don't tell me na isa ka rin sa hindi sa mga sang-ayon sa gusto ko. Nakangiti pa nitong tanong. Wala naman akong nababakas sa tampo sa tono ng pananalita nito kaya natawa ko. Hindi naman sa ganon. Kaya lang, syempre, nag-aalala din ako. Paano kung mapahamak ka? Hindi birong papasukin mong career, Carmina? Sana matuto ka ring makinig sa mga taong nakapaligid sa iyo. Kasi kapag may nangyaring masama sa iyo, sila ang unang masasaktan. Sagot ko. Tinitigan muna ako nito bago sumagot.
I don't know. Well, matagal pa naman yon. Marami pang time para makapag-isip. Sagot nito. Kinaway nito ang pagdaan ng waiter at nag-utos ng maiinom na juice. Tinanong pa ako nito kung anong gusto ko pero tumanggi na lamang ako. Kumuha ko na makakain ko. Si Clarence at yun na lamang ang hihintayin ko. Muli kong ginalantingin sa paligid. Muli rin ako napangiti na mapansin ko sila nanay at tatay na abala sa pakikipag-usap kina Ate Juliana. Mabuti nilang talaga at kapalagayan ng loob ng mga ito sina Ate Liana. At least, hindi sila maboboard habang nandito sa resort. Akala mo naman, ang gwapo, kainis. May bago na namang babaeng kinakalantari eh. Nagulat pa ako nang marinig ko ang sinabi ni Carmina. Hindi ko alam kung sino ang pinatatamaan nito pero nang sundan ko ng tingin kung sinong tinititigan nito hindi ko maiwasan na matawa. Direkta itong nakatitig kay Peter na noon ay abala na sa pakikipag-usap sa isang sexing babae. Nagtatawanan pa ang dalawa kaya naman lalo nagsalubong ang kilay ni Carmina. Akala ko ba crush lang? Bakit parang selos na selos ka dyan? Pabiro ko pang wika dito. Gusto kong makuha ang atensyon nito dahil baka may makapansin na isa sa kanyang mga pinsan at maging tampunan pa ito ng tukso. Kakainis kasi. Kala mo ko sinong pogi? Muli pang bulong nito. Mukhang biglang nasira ang mood nito. Hahayaan ko na lang muna dahil natatanaw ko na ang bulto ni Clarence. Naglakad na ito papunta sa akin. Habang dala ang nire-request kong pagkain, pagkarating ni Clarence ay kagad tong naupo sa tabi ko. Pagkatapos itong ilapag sa harap naming mesa ang tray na puno ng pagkain. Liban sa burger na request ko, may pasa din tong dala. Lalo patuloy ako nakaramdam ng pagkatakam at ngiti-ngiti ako habang kinukuha ko ang isa sa mga burger at kaagad na isinubo. Masarap ba? Dahan-dahan lamang at baka mabulunan ka. Narinig ko pang wika ni Clarence sa tabi ko. Inabot pa sa akin ang kiwi juice na nirequest ko sa kanya, kaya naman kagad ko din yung tinanggap. Kumain ka na din. Yaya ko sa kanya. Tumango ito sabay dampi ng tissue paper sa gilid ng bibig ko. Gosh! Kumalat pala ang sauce ng burger. Pagkagat ko kanina, kaya't siguro niya pinunasan ka agad? Konting gesture mula kay Clarence pero sobrang tuwa ang nararamdaman ng puso ko. Hindi talaga ito nagkulang na ipakita at iparamdam sa akin kung gaano ako kahalaga para sa kanya. Ramdam na ramdam ng puso ko ang pag-aalaga niya sa akin. I think pagkatapos mong kumain, pwede na tayong mag-rest. Baka masyado mo nang pinagod ang sarili mo niyan eh. Wika pa nito. Kagad naman akong tumango. Kailangan ko na nga itong pakinggan. Buntis ako at alam kong nag-aalala na rin to sa kalagayan ko. Sure. Kaya't sabayan mo na ako sa pagkain. Ang dami mong dala eh. Burger lang naman ang nire-request ko. Nakangiti pa nitong wika sa kanya. Kinindutan ko pa ito bago kinuha ang pinggan na may lamang pasta. Naglagay ito ng kutsara at sinubuan niya ako. Kagad ko naman tinanggap iyon. Hay, sana all na lang talaga. Kulang lamang lambigamin kayo sa sobrang kaswitan ninyo sa isa't isa. Narinig niya pang bigkas ni Carmina. Muli na naman akong napatingin dito. Bata ka pa, para mainggit. Sagot naman ni Clarence. Kaagad namang napaismid si Carmina at nagmamadaling nagpaalam. 'Di ba? Effective naman. Ikaw talaga ang hilig mong mang-asar sa mga pamangkin mo. Sitat ako kay Clarence. Hindi ko na kailan pang ipagtabuyan sila para iwan tayo. Aba, kanina ka pa wala sa tabi ko ah. Halos ayaw niya nang humiwalay sa kasi eh. Kanina pa kita gustong masolo, no? Sagot naman ni Clarence. Hindi ko tuloy mapigilang makurot to sa tagiliran. Napaka-demanding talaga nitong asawa ko. Maayos na natapos ang selebrasyon ng kasal namin ni Clarence. Parehong may ngiti sa aming mga labi habang magkahawa kamay kami at dahan-dahan ang umakyat na hagdanan para makapagpahinga na muna sa aming kwarto. Happy? Tanong pa nito sa akin pagkapasok ng kwarto ko. Inapit ako nito sa bewang habang titig na titig sa mukha ko. Yes. Grabe. Akala ko talaga pagbabakasyon lamang ang pakay natin dito eh. Nakangiti ko pang sagot sa kanya. Matamis na nganitian din ako nito bago ko naramdaman ang pagsayad ng labi nito sa noo ko. Saglit pa ako napapikit dahil sa kanyang ginawa.
Mabuti naman na at na-surprise kita. Palagi mong tatandaan, sunshine, mahal na mahal kita at mamahalin kita habang buhay. Nakangiti nitong wika sa akin. Sure ba yan? Baka mamaya, papatol ka sa mga babaeng aali-aligid sa'yo, ha? Akala ko hindi ko alam na di ko na natuloy pa ang sasabihin ko nang marinig ko ang malakas itong pagtawa. Na ano? Ngiti-ngiti nitong tanong. Harata sa mga mata nito ang panunodyo na maraming mga sexing babae na ali-aligid sa'yo kapag nasa opisina ka. Naghihintay lamang sila ng tamang oras para masilukan nila. Heist, ngayon pa lang nagsiselos na ako eh. Kunwari nagmamaktol kong wika, napahalakak naman ito. Nagsiselos ka sa isang bagay na hindi pa naman nangyayari at never na mangyayari? Nakangiti nitong wika. Cute talaga ng asawa ko. Malabong mangyari iniisip mo. Takot ka lang magalit sa akin eh. Nakangiti pa nitong wika, sabay haplos sa pisngi ko. Di ko naman mapigilang mapangiti. Teka nga lang, sino bang nagbigay sa'yo ng ganyang ideya? Malabo bang masabi sa akin ng ganyan ngayon kung wala namang magsusulsul sa'yo? May issue ba na pinapakalat ang taong yon? Gusto niya akong siraan? Nakangiti nitong tanong. Mukhang hindi ito galit kaya naman palagay na ang loob ko na pag-usapan namin ang ganitong issue. Sabi sa akin ni Julian kunwari nagtatampo kong sagot. Alam ko namang iniinis lang ako ni Julian kanina. Malaki ang tiwala ko kay Clarence at alam ko, hindi ako nito lolokohin. Kaya lang gusto ko siyang subukan ngayon. Gusto kong marinig ang sarili nitong bibig ang kanyang katapatan. Nako, huwag ka maniwala doon ha. Baka naman yung experience niya kay Demetrio yung kinukwento niya sa'yo. Yun talaga. Maraming sexy na babae ang aali-aligid sa asawa niya dahil bar ang isa sa mga negosyo ng taong yun eh. Natatawang sagot ni Clarence. Di ko naman mapigilan nang mapangiti. Sasagot pa sana ako na maramdaman ko ang paglapat ng labi nito sa labi ko. Puno ng pagmamahal ang halik na naramdaman ko para sa kanya. Hindi ko natuloy napigilan ang sarili ko. Kagad ako napakapit dito habang tinutugon ng mainit itong halik. Hindi ko maiwasang ungol ng maramdaman ko ang pagbaba ng halik nito sa leeg ko. Alam kong kanina niya pa gustong gawin ito kaya naman hinayaan ko na lamang. Gusto ko rin naman eh. Ilang saglit lang na puno na ng pinaghalong ungol naming dalawa ang silid namin. Pareho kaming game na ipadama sa isa't isa ang init ng aming pagmamahalan. Pareho kaming nakatulog na may ngiti sa labi habang magkayakap. Nagising ako kinaamagahan, mataas na ang sikat ng araw. Nang kapain ko sa tabi ko si Clarence, wala na ito. Kaya naman tulala pa akong napatitig sa kanya. Sa kisame, bago nagpa siyang bumangon. Nakatulog ako na maayos dahil sa sobrang pagod kagabi. Mabuti na lang at nagawa pa rin akong bihisa ni Clarence ng damit pantulog. Naging komportable ang buong gabi ko. Nagpa siya na rin akong maligo na muna. Baka nagjogging lang si Clarence sa paligid ng resto, kaya wala siya sa tabi ko. Mabilisang ligo lang naman ang ginawa ko. Kumakalam na rin ang sikmura ko. At nakakaya naman sa mga kasamahan namin kung ako lang wala sa ibaba. For sure, tapos na ang lahat at kumain na ng breakfast. Knowing Mommy Frida at Daddy Malik, maaga lagi silang nagigising. Isa pa, nandito rin sila nanay at tatay at ang mga kapatid ko. At gusto ko silang makabonding muna bago sila bumalik ng probinsya.